Sino sa tingin mo ang mga frontrunners na magiging El Tocuyo? Will it be ang pinaka-popular na si Hernie Budol, si Graciela Leyman, si Roberta Tamondong, or Chelsea Fernandez? Sino kaya sa tingin mo ang ma-El Tocuyo or yung frontrunner na biglang malelegwak? Malaki talagang pagkakadismaya sa atin if ever man na yung mga ilan sa mga frontrunners ay biglang malelegwak or tinatawag natin itong El Tocuyo. Kaya in this video, we are going to talk about yung mga frontrunners sa Binibining Pilipinas 2022 na possible na malelegwak. Kaya sino nga ba sila? So, meron akong mga list. And yes, mga kinos out ko na iba and nag-change na ngayon yung top 15 ko. So, eto na nga sila. And let's start with Karen Lori Mendoza from Iloilo City. Yes, she is a returnee. Runner-up siya dati sa previous na sumali siya sa Binibining Pilipinas, and now she is coming back stronger, and makikita niyo talaga na she is really hungry for the crown and pwedeng makapag-represent siya ng Philippines sa international beauty pageants. O diba, si Karen Lori Mendoza from Iloilo City. Yung next naman na frontrunner natin is from Oriental Mindoro, and she is Graciela Shane Leyman. And hindi ko talaga makakalimutan yung kanyang tikbalang as her chosen national costume. And yes, she is now becoming stronger and stronger, and malaki talaga ang chance niyan din na makapagpanalo ng corona. But who knows, baka siya ang isang ex, o di ba? And then si Mika May Bernardo from Bulacan. And yes, she is also one of the chosen few na frontrunners dito sa competition na ito na pwedeng maging victim of becoming Miss El Tocuyo. So yes, she is from Bulacan, and yung mga ibang hot picks, siya rin ang mga isa sa mga napili. So ayan. And ang bigating veteran sa mundo ng pageantry in her generation, Miss Chelsea Fernandez from Tacloban City. So, siya ang isa sa mga pinakamatunog na frontrunner in this competition, in this batch. So, do you believe na magkakakorona ba siya or baka malelegwak? So, ayan si Miss Chelsea Fernandez. And here naman, dito tayo sa si Miss Maria Isabela David from Mexico, Pampanga. So, yes, she is also one of the chosen few. She's a singer, she's an actress, and syempre, pamilya siya ng mga artista. Pero, siya na rin ba ang isa sa mga ma-El Tocuyo dito sa batch na ito ng Binibining Pilipinas? So, who knows talaga kung sino. And then, ang isa sa mga favorites ng mga pageant fans from Nueva Ecija, she is no other than Diana Maki. Ayan, Diana Maki from Nueva Ecija, former PBB, and yes, she is also hungry for the crown. Ayan, so isa din siya sa mga mahigpit na kalaban if she is aiming for either Miss International or Miss Grand International. O diba? Who knows? And then, ayan, may bago tayong entry. Si Stacy Daniela Gabriel. So, parang she is a silent slayer. I consider her as a dark horse. She is very articulate. Very, alam mo yun, nakaka-amaze yung kanyang pagsagot in every interview. So, watch out for her mouth. Ayan, for her ideas, I should say, if ever mapasok siya sa top 16. And, malay nyo, baka isa rin siya sa mga victim ng Miss El Tocuyo Award. O, diba? Ayan. So, moving on, we now proceed from the lady from Bataan. And yes, alam niyo naman na sino siya, si Ana Lena Lacrini. Ayan, so she's very sweet type na girl, tapos she's also tall, and isa din siya sa mga napipili na frontrunners in this competition, mga mapa-top 15, top 10, mga ganon. So, malay natin, baka isa din siya sa mga mabibiktima ng El Tocuyo, di ba? Frontrunner, tapos biglang ma-El Tocuyo, yung sakit naman nun, di ba? And then, the
one of the pageant veteran din na meron na siyang napatunayan, Miss Cyril Ayumo from Porac, Pampanga. And yes, napakagaling niya sa pasarela. She is really pacing her time. She is now peaking at the right time, I should say. So, matangkad din siya, and makikita mo na parang unti-unti na niyang binubuka yung kanyang strength. So yes, Cyril Payumo, one of the pageant veterans, most experienced, and favorites din to win. But, malay natin, baka isa rin siya sa biglang ma-ekis, o di ba, malalegwak. So, baka siya yung isa sa mga El Tukuyo recipient. O di ba, malay mo, ang sakit naman pag if ever ganun, no? And then, another bigating contestant na former runner-up ng Binibining Pilipinas, and she is no other than Gabrielle Basiano from Borongan, Eastern Samar. O, di ba? So, yes, she is also super tall. Ang dami din na mesmerize sa kanyang national costume. Tapos ngayon, parang as in, nakikita ko sa kanya si supermodel na look, o di ba? Parang si Linda Evangelista na look. Ganon yung face niya. Pero, baka siya rin ba kaya ang next na recipient ng Binibining Pilipinas El Tukuyo Award? O, di ba? O, nakakaloka pag isa siya sa mga ma-El Tukuyo in this season. Okay, so after Gabriel, we now move on to... Ayan, isa din sa mga one of the most na strongest contestants na nakita ko, si Roberta Angela Tabondong from San Pablo, Laguna. Ayan, so she is also tall, she is one of the most experienced din, pageant veteran, tapos ngayon nagpipick na rin siya sa kanyang pace, and lagi din siyang napipili sa mga pageant vloggers, and baka siya na rin kaya ang next na pipiliin sa Miss El Tukuyo Award. O, di ba? Ayan, so Roberta Angela Tamondong, ewan ko kung baka siya na ang next na Miss El Tukuyo in this season of Binibining Pilipinas. Ayan. And then, si Miss Christine Julian Opiasa. O, di ba? Ang babaeng nagpataob sa lahat during the press presentation sa kanyang swimsuit. And ang daming nagsasabi na siya ang number 1 sa swimsuit. And kinabog niya talaga lahat. So, yes, she's one of the strongest na she's one of the candidates na malakas ang kanyang pasarela stage presence and confidence factor from Zambales. So, ayan, despite all of this parang pinakita niya, baka siya na rin ba ang next na El Tukuyo? O, di ba? Nakakaloka, no? And then, meron din tayong next na candidate, which is Jasmine Omay. Yan, napipili din siya as one of the few candidates sa mga top list. And yes, malay natin, baka alam mo yon, biglang ma-ex siya sa mga chosen few na candidate list of candidates na front runners or mga napipili sa top 10, top 15. Ayan. And then we have Miss Eda Luis Abnar, or Aznar pala, I should say. Aznar from Davao del Sur. And yes, she is also lifting herself. Yes, nililift din niya yung sarili niya sa pageant. And naipapakita yung kanyang training sa pasarela. And then, yes, isa din siya sa mga napansin during the press presentation ng Binibining Pilipinas with her flawless in swimsuit. So, yes, Eda Luis Abnar, malay mo, baka siya din ang mapipili na El Tukuyo. And ang number 15 po natin, pero last but not the least, she is no other than Nicole Budol, or Herlyn Nicole Budol. Oh, di ba? So, yes, she is by far the most popular candidate. She has been improving a lot. Pinatunayan niya sa pasarela niya na kaya niyang makipagsabayan sa mga veteranang candidate. She's also tall. Kung napansin niyo yung katawan niya, toned na yung katawan niya, and then she is really ready to fight. And malay natin, yung Q&A lang talaga ang hinihintay natin sa kanya. Pero, eto ang tanong, si Nicole Budol nga ba ang next Miss El Tukuyo awardee?
this season, o di ba? So, ayan guys, ang ating mga top 15 frontrunners ng Binibining Pilipinas 2022 na pwedeng makareceive ng El Tukuyo Award or the person with the alam mo yon, yung parang pinaka-positive or yung pinaka-popular or yung pinaka-malakas ang chance na manalo sa Binibining Pilipinas but then failed to enter the semi-finals round. O di ba? Nakakalungkot if ever ganun ang mangyayari sa mga candidates. And hindi lang yan nangyayari sa Binibining Pilipinas, nangyayari na rin yan sa ibang pageants, especially sa Miss Universe na yung mga nanalo is biglang na legwak. O di ba? So, yes, ang masasabi ko lang dito is always expect the unexpected. It's because lahat kung destiny mo talaga na manalo, destiny mo. But kung hindi mo talaga destiny, well, ganun talaga ang buhay. You have to move on and dapat meron kayong plan B. So lahat ng mga candidates siguro na nag-join is they should have at least plan B or plan C in any case na nag-fail sila sa Binibining Pilipinas 2022. Kasi kapag nag-over-expect ka or hindi ka nagkaroon ng plan B, ayun, there is a risk na madedepress ka. And maraming candidates ang naging ganyan, na-depress, hindi maka-move on, and then biglang nagkandaletse-letse na yung buhay kasi hindi na sila nakapag-move on. So, that's one of the saddest thing na pwede mangyari sa isang candidate or sa isang tao na hindi talaga nakakapag-move on if ever na nag-fail sila sa kanilang mission, goal, or mga ginagawa sa buhay. So, I advise, yun lang yung pwede kong ma-advise. O, diba? Ayan. So, my last question is, who do you think will be the next recipient or the next na awardee ng Miss El Tukuyo for Binibining Pilipinas 2022? Nakakatakot ang ganitong award, di ba? Kaya, o, di ba? So, we are all hoping na yung mga nabanggit ko is walang ma-El Tukuyo sa kanilang lahat. And sana makareceive sila ng successful placement this season ng Binibining Pilipinas 2022. Okay? So, if you want more updates like this, don't forget to subscribe my YouTube channel, The Star of Anthony Vlogs. Ayan. Mag-comment down below kayo kung sino nga ba ang ma-El Tukuyo. O, di ba? Ayan. You can also send me a message sa Instagram, sa Twitter, sa TikTok. So, that's all, ladies and gentlemen. Always stay safe. So, bye-bye. Mwah.